Pagpapatibay ng kooperasyon ng Russia at Pilipinas, yan ang naging sentro ng usapan ni Pangulong Marcos at Russian President Vladimir Putin. Nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricela Lili. Jiggy, nagkaharap na sa isang bilateral meeting sina Pangulong Bongbong Marcos at Russian President Vladimir Putin sa kauna-unahang pagbisita ni Pangulong Marcos doon sa Russia. Sa kanyang opening statement, binigyang diin ng Pangulo na nakahanda ang Pilipinas at ang Russia na i-explore yung pagpapalawak pa nila ng kooperasyon pagdating sa larangan ng food security, energy, trade at investment. Sinamantala na rin ni Pangulong Marcos ang pagkakataon para imbitahan ng personal etong si President Putin para bumisita dito sa Maynila sa darating na Nobyembre at dumalo sa East Asia Summit. Napaka-importante raw ng presensya rito ng Russia, lalo't partner sila ng ASEAN. Ang Pilipinas kasi ang tumatayong chair ng ASEAN ngayong taon. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos. I personally extend my invitation to Your Excellency to attend the 21st East Asia Summit, which is scheduled to take place in Manila next November. The East Asia Summit remains an integral part in maintaining a regional architecture towards our shared goal of a stable, secure, and prosperous region. Sa opening statement naman ni Russian President Vladimir Putin, binati niya si Pangulong Marcos sa katatapos lamang na pagdiriwang ng ating bansa ng Independence Day noong June 12. Nataon daw kasi ito nakasabay ng national holiday din doon sa Russia. Nabanggit din ni President Putin na ngayong buwan ay minamarkahan ng 50th diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at ng Russia. Inilala rin niya yung pagbisita noon ni dating President Marcos Sr. taong 1976 kung saan ay nilagdaan nga daw o nagkaroon ng joint communique pagdating doon sa interstate relations. At sabi pa ni President Putin, noon daw nakaraang taon umabot daw ng $500 million ang ating bilateral trade, pero sana raw ay mas mapalawak pa ang kooperasyon ng dalawang bansa lalo na sa larangan ng agrikultura. Pakinggan natin ang sinabi ni President Putin. Apparently, we are approaching the present threshold with an immense capital of mutual beneficial cooperation underpinned by good traditions of mutual respect and respect for legitimate interests of each other. Of course, this is far from the limit, and of course there is a good potential to enhance supplies of agriculture and energy resources. Jiggy, ngayong araw naman ay isinagawa na ang ASEAN-Russian Commemorative Summit kung saan kapwa naging chair sina President Putin at si President Marcos. Dito binigyang diin ni Pangulong Marcos ang 3 punto. Una ay ang kahalagahan ng kooperasyon ng ASEAN at ng Russia pagdating sa usapin ng seguridad at kapayapaan. Dito sinabi ni Pangulong Marcos na importante ang kooperasyon pagdating sa maritime security at pagsugpo sa cybercrime, transnational crime at sa terorismo. Pangalawang punto ay ang kooperasyon sa larangan ng ekonomiya kung saan mas maigi daw na pagtuunan nga ng pansin sa panahong ito ang food at energy security. At pangatlo ay ang tao. Dapat daw maging core o sentro ngayon ng investment ay ang ikabubuti ng mga kabataan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricela Lili. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.